ang ating bansa din, ituring nating isang malaking negosyo. Opo. Dahil although sa atin, ang pagkakaiba lang, imbes na sabihin natin isang negosyo, isang mandato. Opo. Na kailangan nating pangalagaan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya gagawa tayo ng paraan. Palakihin natin ang pangkabuhayan nasyonal, di ba? Opo. Kapag kailangan nating mangutang tayo. Pero yung ating mga economic managers, tinitingnan nila yung capacity natin. At kinakailangan yung inutang natin ngayon ay maipupundar natin ang isang bagay, magpapalaki sa kabuhayan. So pag mas malaki ang kabuhayan, mas malaki tayo, malaki ang buwis, mababayaran natin kaagad itong ating inutang. Ating mga pagkakautang. Pero kapag wala tayong bayad na tayo ng bayad, at hindi naman papalaki ng papalaki, parang negosyo din yan, Nelson. Pagdating ng araw, malulugi ka na. Hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi dapat yung inutang mo, mabayaran mo agad. Opo. Para sa ganun. Kasi yung interest nito, magbabayad ka pa eh. Ganun sana yung... ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Nako. So, ibig sabihin nito, Sen, maganda nga itong balita sa pandinig, pero para sa mga karaniwang Pilipino, ay... Parang hindi natutupad. Walang masyadong epekto. Parang hindi niya nararamdaman. Wala talagang epekto. Pagkatapos, tsaka mo biglang iisipin ngayon, ganun pala. Ba't napakalaki ng utang natin? Opo. Diba? At magdadagdag pa pala tayo, anak. Hindi siya reflective dun sa performance ng ating economy. Kung tawagin nga nila ngayon, ang ating condition ngayon, Nelson, ay nasa condition ng stagflation. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, stagnant ang ating economy. Stagflation. Yung inflation naman napakataas. Ang epekto nito, walang makitang trabaho. Kaya napakataas naman ng unemployment rate. Ngayon, hindi magkakaroon ngayon ng, para siyang inconsistent dun sa kanilang pagtaya na nandito na tayo sa ganitong level. Di ba? Parang hindi nakikita yung katuparan. Yung pangako nung pagkakaroon natin o pagtaas natin ng level ng ating ekonomiya. Kasi pag binalikan mo, halimbawa, last year, 2025. Ano lang 4% lang ang ating itinaas sa ating GDP. Pagkatapos itong nakarang first quarter, 2.8. Ibig sabihin, pababa, hindi natin masusustain. Halimbawa, yan, baka sabihin mo ng totoo yan. Baka mga ilang panahon lang, baka bumagsak ka uli sa lower middle income na kung saan tayo galing. Kasi nga, hindi sustainable. Nabanggit nyo po yung utang sa ito. Naglabas na pala ng report ngayon ng Bureau of Treasury. Sa report po ng Bureau of Treasury, as of May 2026, ang utang na raw po natin ngayon ay 18.55 trillion. Yung ratio din ang importante. Yung debt to GDP ratio. Ibig sabihin, yung 18.55, i-divide mo sa ating GDP, kung magkano ang GDP natin. Teka lang. So, halimbawa, kung 18.55 trillion, i-divide mo sa, kung halimbawa, ilan yung GDP natin? 20 trillion ba o paano? Subukan mo nga i-divide yung 1855 divided by 20. Sa'yo, Nelson, trillion na kasi pinag-uusapan, hindi ko na kaya ito Point lang naman 18.55 divided by, para makuha yung ratio. Rine-report naman yan, hanapin na lang natin. Siguro, abot-abot na sa 64-65%. Habang hinahanap po na, ituloy ko lang ito, Sen. Ito daw pong 18.55 trillion pesos ay katumbas daw po ito ng 0.41% o 76.11 billion pesos na pagtaas po mula sa naitalang
18.47 trillion noon pong April ayon po sa Bureau of Treasury. Ilang percent ang itinaas? 0.41%. Sen, ano ha? Ang pagtaas daw po dahil sa pangangailangan ng pamahalaan na tustusan ang pangangailangan pong pinansyal ng bansa sa gitna po ng sagalot, sa gitna ng silangan. At sa kabila niyan, medyo lumakas naman daw pong halaga ng piso laban sa dolyar at iba pang dayuhang salapi para mapigilan daw po ang mas malaking pagtaas ng ating utang. Ayon po sa Bureau, 67.37% ang kabuuan ng utang natin mula sa lokal, yun ang domestic debt. 32.63% naman ang atin pong foreign debt. Ano ha? Ang lokal na utang o mga obligasyong pinansyal sa mga nagpapautang sa loob daw po ng bansa ay umaabot na raw po sa 12.50 trillion pesos na nagpapakita po ng 0.65% o 80.12 billion pesos na pagtaas mula po sa katapusan ng Abril. Wala ko naintindihan sa binanggit mo, Jen. Ganun ho ba? Kasi ang Oo. naiintindihan ko rito, pag ikaw ay pangkaraniwan na negosyante ka, Jen. Opo. Si Nelson, negosyante ito eh. Pag ikaw ay nangutang sa bangko o sa mga financial institution dahil sa kailangan mo sa negosyo, Opo. meron kang project study eh. Siyempre po, Alam automatic mo po na yun. ito kaya ka nangutang kapag ito ay naidagdag mo sa kapital mo, Sa iyong puhunan. Opo. pagkakakitaan mo to, makakabayad ka na ng utang, kikita ka pa. Opo. Yun ang layunin ng lahat ng negosyo. Ang ating bansa din, ituring nating isang Malaking negosyo. negosyo. Opo. Dahil although sa atin, ang pagkakaiba lang, imbes na sabihin natin siyang negosyo, isang mandato Opo. na kailangan nating pangalagaan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya gagawa tayo ng paraan. Palakihin natin ang pangkabuhayan nasyonal, di ba? Opo. Kapag kailangan nating mangutang tayo. Pero yung ating mga economic managers, tinitingnan nila yung capacity natin. Opo. At kinakailangan yung inutang natin ngayon ay maipupundar natin ang isang bagay, magpapalaki sa kabuhayan. So pag mas malaki ang kabuhayan, mas malaki ang buwis, mababayaran natin kaagad itong ating inutang. ating mga pagkakautang. Pero kapag wala tayong bayad na tayo ng bayad at hindi naman papalaki ng papalaki, parang negosyo din yan, Nelson eh. Oho. Pagdating ng araw, malulugi ka na. Hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi Yung dapat simple. yung Opo. inutang mo, mabayaran mo agad. Opo. Para sa ganun. Kasi yung interest nito, magbabayad ka pa eh. Oho. Ganun sana yung... ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Sen, ang latest na data na nirelease ng Bureau of Treasury, ang ating national debt to GDP ratio ay 65.2 Ay, naku, yun ang sinasabi sa ko. first quarter ng 2026. Kasi yung Pa lang, threshold dyan, Opo. ito yung statutory standard dyan. Dapat hindi ka lumalampas sa 60%. Yun ang ratio. Oho. Kung lumampas ka na sa 65, 0.2. yung pagbabayad pa lang yan, delikado na yan. Kasi makikita mo dyan, kung todo lumalaki yung utang mo, kung alimbawa, yung budget mo, magkano bang budget natin sa susunod? Ngayon nata, Opo. 6.7 trillion. 6.7, opo. Oo. Yung 2027, ako, mas malaki yan. Palagay ko yung 30% yan automatic appropriation dahil pambayad mo yun Yes po. Sa mga tweed, ang natitira na lamang dyan, halos higit sa kalahati na ng paano ka pa ngayon makakapagbigay ng maigting na serbisyo sa mamamayan? Kung yung automatic na pagbabayad ng utang, doon napupunta lahat ang kinita natin. Oho. Parang negosyo talaga Kapag Opo. marami kang utang, magseset ka ng portion nung kinita mo para mabayaran mo yon. Opo. So yung stockholders mo, Jen, kung ikaw ang manager, kung ikaw Nako. ang presidente, magagalit sa'yo Tsak yun. Sasabihin niya sa'yo, Ano ba naman to? Nelson, palitan natin si Jen. Oho.
Ang buong akala ko naman, yung kapital natin, kikita tayo para sa ganun, magdi-declare siya ng bang kikinikita Opo, natin. dividendo. Yeah. Wala man lang tayo. Magmula nung itayo natin ang kumpanya natin, 10 taon nang nakararaan, isang dividendo wala siyang naibigay sa atin. Magko-complain yung stockholders. Ang gusto magdagdag Sa pa tayo ating ng bansa, kapital. sino yung Opo. stockholders? Yung mamamayang Pilipino. Mamamayan. Oh. Sino ang manager? Akala ko ba itong ating mga ganito, di ba nangako sila na ganito? Oo. Meron naman sila talagang karapatan na umasa. Opo. Sapagkat kaya nga kayo nilagay dyan Parang manager, Jen. Opo. Si Jen graduate ng ito ng Columbia University sa New York. At saka may ito sa Expert talaga. sa Wharton. Akalain mong economics graduate ka pa ng Wharton. Aba, Pagkatapos bagsak. papunta-punta ka pa sa Harvard University, Business School. Nagpa-picture lang pala doon. Ano? So, talaga natin si Jen. Siya yung natin. Mahusay. Mahusay Maganda ito. credential, Siguradong ang ating kikitain dito, monthly siguro, baka nagdi-declare ng dividendo ito. Oo. Siyempre, umaasa yun, nangapital sa'yo Totoo po. Oh. Wala Nung makita nila yung balance sheet mo dyan, papalugi ang kumpanya Aha. Ang gagawin mo? Kasi ang trend talagang paakyat Kasi by the end of 2025, 63.2. Tinan mo yung akyat 63.2, biglang talo ng 65.2. Kaya nga, consistent siyang gano'n. Nga sinasabi ko nga, i-maintain nga natin yun Opo. Yung 60, huwag kang lalayo doon. Oo. Yun ang statutory threshold. Oo. Ibinasi yun sa karanasan ng maraming bansa. Kasi pag hindi natin na-address ito, baka isang araw din, Opo. pagkagising mo, wala nang gusto magpautang sa atin. Yun ang masakit na katotohanan, Sen. Opo. Yan ang mahirap. Oo. Pagkatapos, titingnan mo uli yung nota mo. Akala ko ba nasa upper middle income na tayo? Oo nga, hindi So, mag-reconcile. yan ang sinasabi natin. Hindi siya nagkakaroon ng katuparan. Para maging mahalaga yan, dapat tanungin natin ang mamamayan kung nararamdaman nila yung pagpasok natin doon sa kondisyon na yan na mas mataas na kung ikukumpara sa standard ng mga bansa. Opo. Kung hindi naman ang standard niya, yung basket na pamalengke niya Kung ikaw ay inanantahanan, may dala-dala kang basket. Opo. Sabi niya 5 years ago, dahil yung basket niya matibay Opo. Yantok 5 years ago kanya, Oo. 100 piso lang puno na ito At ang Bakit bigat- ngayon ang bigat. 500 pesos na kalahati pa lang? Nako. Doon mo susukatin yun Oo. Doon mo susukatin yun. Hindi doon sa dahil na, napunta na tayo, congratulate yourselves. Hindi po, kailangan makita sana Opo. sa kalagayan ng ating mamamayan yung katuparan ng pangako ng pagtaas ng ating economic level. Kaya pala maging si Secretary Arsenio Balisacan ng DepDep, Nelson, sabi niya, medyo malaki talaga disparity, no? Oo. Hindi siya, bagamat maganda yung pinapakitang figura, parang half-hearted din siya sabihin accomplishment yung report na yan, no? Kasi nga, pagka tinanong yung mga mamamayan, di ba? Dapat kasi mararamdaman mo yan kung talagang maganda. Yun. Kasi i-divide mo sa sa population may bagong panganak isang buwan pa lang. May 24,000 na 'yon na kinikita, Jen. Malamang, 24,000 ang utang nun. Kung isusuma mo sa Kaya nga, sa laki ng utang. So baligtarin natin, yung 18 trillion, i-divide mo sa sa population natin. 110 million na ata tayo ngayon, no? Pagkatapos, at saka mo ngayon i-discount doon sa GNI per capita. Yun ang realistic. Alisin mo muna yung kanyang utang. Nako. Anyway, Sen, saglit lamang po, ha? Higop muna tayo ng
relax. Nakita ko yung irrigation, ang ganda. Ganun po. Ayun. Pakapala na Inggit na inggit ako nung makita ko yung irrigation. Paano? Pupunta ako ng Mamburao, sa gusto kong bumilis. Sumakay yun ng aeroplano. Ang aeroplano pala, pupunta na San Jose. Andre Airport. Ngayon, pag bumaba ka ng airport, tatlong oras bago makarating ng Mas Mamburao. malayo po yun. Ayoko sumakay ng Roro kasi. Sandali lang yan. Lalo akong Ayun. lalong Oras lang tumagal. ata yun, Sen. Dyan eh. Yes. Nako. Happy birthday muna kay Quintin ng Kalmay, Dagupan City. Aha. Quintin... Yan. Sabi naman ng Anong Quintin? Quintin? Quintin. Ba naman yung... Quintin. Baka ba lalaki ito? Ay, Kasi babae? ano ito, Hindi, babae kasi ito. kagagaling kasi ng Amerika. Hindi, Sen, ano talaga Alam mo totoo? naman, Hindi Quintin, Queen talaga. Queen. Kasi babae, Queen. Tapos, Hindi mo sinabi. Akala ko naman Akala ko si Mang Quintin, you know? Ayan. Sabi naman ng Karay Manyo, Jen, salamat ng marami ha. Nagiging relax kami sa mga usapan ninyo ngayon. dapat lang mag-relax kayo, ha? Tama po Di ba yan. usapan pagka biyernes naman, itungkulin naman natin Like kahit kayo, pa paano like. yung paligayahin Issue natin. tayo. Oo. Hindi yung parang Walang- puro dinidiscuss natin na kapag sisikip ng dibdib. Walang mabigat na Hindi issue. maganda yun eh. Oho. At Diba? binabati ko rin ang aking mga teacher nung high school, Jen, sa panguna ni Ma'am... sino nga ito? Kalimutan ko. Asawa ng Ka Ernie Soratos, tama, Ka Shirley. tama. Ayun. Ka Shirley Soratos. Tumatanda na tayo. Ma'am Shirley. Oo. At ang Opo. tatay Erning. Tatay Erning Soratos, Nakita-kita kami kanina. Aba. Pati na yung mga teacher ko na sina Ma'am Jenny Basa Corpus at Milagros Mataas naman ang mga Solyestre. grado mo dyan. Ay, very good po tayo nung tayo nag-aaral. Paborito daw po ni Mami Shirley si Nelson. Favorite student. May nagbanggit sa akin, pasang-awa ka lang. Ay, hindi. Ayan, Nelson at Jen and Dante, no, ha? Pakibati naman po, Mrs. ko ay Alice at ang dalawang anak ko, Han, Ray, Ruel, Dagayday ng pamayanan ng Halili Kondo. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. Ganon din po. Aba, si Birang manood sa atin Hindi, ito, yun, Nelson. magpasalamat ka raw doon sa nagbibigay ng biko. Ayun. Hindi ba? Ayaw po niya magpapakita magbanggit, pangalan eh. Baka daw dagsain eh. Bakit magkasama po ng loob? Baka daw magkasama po ng loob pag binanggit natin sila. Ayaw magpapakita pangalan. Ayun, meron pa nagkwento. Pagka 18 trillion, sabi niya, Opo. i-divide mo sa 117 million na population, Yung utang. bawat isang tao pala, May utang na. 100, ano yun? 53,000. Isip-isipin mo yan kanina. Per person yan, ha? Opo. 153 divided by 12. Aha. Ilan yun? 153,000. Opo, 150,000. Yearly kasi yan eh. Opo. Oo. Sa isa loob ng Divided by monthly. 12. Monthly. Nason. Oo. Alam mo naman 150,000. Oho. Divided by 12. 153,000 divided by 12. 12 buwan eh. Oo. O ilan? Ayun. 12,700. 12,000. Oh, 12,000 alisin mo sa 24. Yung 24 kasi yung per capita mo kanina eh. O tanggalin mo yung utang niya na 12. 12,000 na lang ang natira. Opo. O di ang hirap ng buhay niya, di ba? Oo nga, no. Di ba dapat ganun natin kwentahin? Bagay, kami ni Nelson po, napagkakasya namin yan, Sen. Oo, mababa pa dyan. Wala yan, sisiwi. Alam niyo naman kami. Alam niyo naman. Hindi kasi kayo nakasanayan yun eh. Opo. Ay, nako. Lipat na tayo na. Natawa yung cameraman natin. Eh. Sanay na sanay din ito. Huwag niyo kami tatanungin dyan. no? Sabi ni Kuya Ian Tayong ng Cubao, nako, napakaswerte po namin. Meron tayong isang Senador Marcoleta, ano ha? Nanonood po kami mga taga Cubao at advance happy 95th anniversary po sa aming lokal. God bless po. Napakalayo sa atin ng lokal na yan, Jen, ano? Ay, po, lokal ng Cubao. Malapit na pala kanilang ika-95th anniversary. Binabati po kayo ng Kuya Ian Tayong. May Ayan. na-inspire ka agad, Sen, na gayahin ng inyong pagtatanim eh. Sino? Ilalagay ko yan sa 120 hectares ko. Ay, Ba? malaki yan. Gagawin 100. namin ni ka Eli Valerio at manugang kong si Cedric Paltao Ba? at kay
ka Ray Herrera. Maganda yan kasi Ka Ray Herrera. kung todo lumalaki yung ano mo, yung espasyo Yung lupa, mo, tataas ang productivity kasi yung input mo, diyan mo na ilalagak lahat. Hindi ang pinakamahirap sa atin kaya kung minsan dinidescribe natin ang farming, subsistence agriculture tayo eh. Opo. Kasi ang liliit eh. Ang liliit, hindi makuhang i-produce nung tao dahil nga sa taas ng cost. So, lahat sila magsasuffer. Kamukha ng sinasabi mo kanina, example mo, makaproduce ka lang ng 30. Tuwan-tuwa na kayo. Tuwa ka na. Yung isa, 25. May nakapag-produce na 60, lalong tuwa-tuwa. Pero kapag kaya sinuma mo, maliit din eh. Pero pagka malaking tipak pinagsama-sama, Yes. at doon mo ngayon ibinuhos lahat yung Opo, attention opo. mo, yung productivity ang pinag-uusapan. Mas malaki. Kikita ang farmer. Ganun dapat ang farming eh. Kaya palagi nating ina-advocate, sana maging cluster ang farming. Yun, opo. Pipili ka na lang ng lugar. Huwag mo nang ikalat sa buong Pilipinas. Kalat-kalat, pati pataba, pati Opo. irrigation. Ang dami mong nagagasta. Totoo. Pero kung mamimili ka yung compact siya, lugar, ano ba Central Plain of Luzon. Opo. Dito sa ano ito, Luzon, ano? Mamili ka na lang sa 7 probinsya ng Central Central Luzon. Oho. Palagay mo 5, no? Sa 7. Pagdating naman sa yung hindi masyadong maulan, yung Western Visayas, Opo. Iloilo at saka Capiz halimbawa, ano? Pagdating sa Mindanao, Davao at saka isa pa. Yan, oh. So, Yung Cotabato naka-cluster area, ngayon. Naka-cluster. Oho. Ngayon, pagka kinuwenta mo, ito palang mga probinsyang ito ay sapat na para yung pagkain ng Pilipino ay masuplayan. Ayun. Oho. O, di ba? Nakapokus ngayon. Oho. Yung konting magagasta mo sa mga production inputs, focus na focus, hindi kalat-kalat. Oho. Eh, ang problema sa atin, Sen, isang magsasaka lang, bihirang-bihira may isang hektaryang lupain eh. Kasi Isang- nga, opo. ganito kasi yan eh. Diba? Minsan inconsistent yung land reform eh. Ayun, oho. Ang Pilipino kasi, sabi nila, is romanticizing. Oho. Kasi iba talaga yung may palaging nandun sa ano niya sa kanyang psyche, sa kanyang kanyang composition, kaisipan, opo. kaisipan. Meron siyang titulo eh. Opo. Yung titulo na yun dahil sa napaka-importante, Oho. nilalagay niya doon sa una niya yan. Ay, nako talaga naman, oho. Pagkatapos niyayakap-yakap niya yung una na yan. Titulo Ganun ang ng lupa. pagdakilan niya doon sa ownership. Pero kapag tiningnan mo ang realidad, kung paano mo siya bubungkalin, paano mo mabubuhay ang pamilya mo, medyo makikita mo yung hirap eh. Yung maliit lang Pero kasi, pag opo. halimbawa sila nagsama-sama, Oho. halimbawa sa isang lugar, na pagkayarian nila na pwedeng pagsama-samahin na, yung magkakalapit-lapit, Opo, oho. doon lang nila makikita yung biyaya ng economy of scale, yung tinatawag na efficiency. Oho. Kasi mapapataas mo yung common production. Pag pinaghati-hati mo yung mataas na production, dinivide mo proportionally doon sa kanilang pag-aari, mas malaki dyan. Ayun, oho. Doon lang tayo tatama. Doon lang mapapaangat talaga. Yun ang basis eh. Yun ang principle dyan. Kaya dapat yung magsasaka, sila mismo magkakasama. Ang problema kasi iba-iba din, no? No, tingnan Tanim mo. na isang dito, ibang tanim. Iba-ibang pang schedule. Opo. Tingnan mo ang indication ngayon. Gaano nakatanda ang isang magsasaka ngayon? Oho. Sabi nila 58. Masyadong matanda na yun. Aha. Bilang isang magsasaka. So, Totoo po. alam mo naman ang magsasaka, ang hirap nga. Sabi nga, difficult, Opo. dirty, dangerous. Wala nang gustong wala nang gustong sumulong doon, lumusong doon, di ba? Opo. Ay, naku. Tama sabi niya. Tama po. Dito kami sa bahagi ng Davao. Ang Nanay Tess, nakatutok din po. Nanay Tess Ochoa. Ay, salamat po ng marami, Nanay Tess, ha? At sana po ay... Tanong mo kung ano yung tinatanim. Tanong mo Teka lang, muna. ha? Batiin muna natin. Ang nagbe-birthday ngayon sa Taiwan. Ha? Aba, oo. Sen, si Julio Cesar Santiago at Kuya Junel David. Ayan, nanonood sila palagi sa atin. Ayan. Diyan din sa Taiwan, maganda rin ang support ng gobyerno sa mga farmer. Aha. Magaganda. Aba, dyan mo makikita yung building, sa taas ng building, may nakatanim na palay. Oo. Oo. Abay, totoo ka, oh. Kasi alam mo yung, kung maliit lang ang bansa nila, Opo. hindi may kukumpara saan. Tayo, ang ating lawak ng kalupaan natin ay 300,000 square kilometers. Oho.
yung tinatamnan natin diyan 3 million hectares. Okay, opo. Okay. So dapat pero yung 3 million hectares na yun din, hindi naman lahat irrigated eh. Ay, totoo po. Oho. O yung iba, kamukha ng, sino ba yung nakatingala sa langit? Ikaw, di ba? Yun. Nag-aabang. Ang maraming bahagi niyan, sa langit pa rin nakatuon. Totoo. Totoo So po pag ang langit ay hindi nagbukas ng ulan, Nako. ay, Kawawa buhay naman nila. Oho. Pagka hindi mo na-experience yan, Sen, hindi mo maintindihan eh. Nung na-experience ko yan ng personal, Oo. doon ko naintindihan, ganito palang sitwasyon. nung naintindihan mo, hindi ka na nagsaka eh. Hindi na, Ayaw na. ayoko na bumalik. Iwanan na. Pero Iwanan na. ako kahit paano, talagang gusto ko pa rin bumalik. Una, para makapag-contribute ka sa pagpupundar ng pagkain. Pangalawa, dahil interest ko naman talaga yan eh. Opo. At sana, sa ginagawa ko ngayon, dumating ang milagro na nagkaroon talaga ng suporta sa mga farmers. Opo. Gayahin yung pinaggagawa natin. Ang dami pa kasing lupa doon sa tabi-tabi namin. Eh. Oo, malawak pa pala, no? Bagay, sinabi ni Karen, gano'ng kalaki yung hektarya? 120 hectares. 120 hectares? Abay, napakaraki ng mapupuno niya. Maganda na yun. Alam mo, pagka ganun nakalaki, kape. Yan, opo. Napaka-in-demand Kailangan yan. lang pumunta siya sa Vietnam Opo. para sa ganun magtanong siya doon. O paano ang Kung pagpapalago? paano ngayon, diyan nakikinabang ang Vietnam ngayon. Isipin mo, sa hirap ng ASEAN ngayon, dahil nga sa krisis sa langis, Oho. ang Vietnam, kaya niya pang mag-grow ng 7% eh. Ba, matindi talaga. Tayo, no? hindi natin malaman. Ang average sa ASEAN is 3%. 3% lang. Oh. Ngayon, last quarter, 2.8. At ang sabi nila, bababa pa dyan. Nako, grabe, no? O paano ngayon yan? Samantalang ang sinabi nila sa akin, nung bago ako mag-graduate sa House of Representatives, Oho. nung kami ay nakikinig sa briefing nung aming tinatawag na CPBRD. Opo. Ito yung Congressional, Congressional Budget and Research Department, something like Opo. that. Para ma-address natin ang kahirapan ng bansa natin, merong proposition doon, kailangan 4 na sunod-sunod na 10% ang Ganun growth po. natin. Sunod-sunod hindi yung merong pagitan. Sunod-sunod na taon. Oo. Oho. Ganun ang kanilang projection. Kung magagawa lang natin na halimbawa 2026 10%, Opo. 27, 28, 29, parehong 10%. Baka yun na yung kaganapan nung sinasabi nating yung talagang aktual na upper middle income. Totoo. Pero kung 2.8 plus 2.5, baka hindi rin natin masustain. Oo. Kaya pala tama yung sinasabi na ang agrikultura natin ay halos tatlong dekadang napabayaan talaga, Sen. Baka hindi lang. Baka hindi lang. Baka hindi lang, opo. Kasi tingnan mo na lang ang bigas natin. Opo. Dahil nga sa taas ng mga farm inputs. Kapag bumili ang gobyerno, naintindihan ko naman pag bumili ka sa farmer natin, at kailangan ka naman talagang bumili, Oho. kailangan maabot mo yung kanyang production cost Oho. So, ang production cost niya, halimbawa, 20 pesos per kilo. Yun ang production cost niya. Bilhin mo siya 21 o 22 para kumita Para siya. may kita po. Oho. Pag binili mo 11, Lugi. ito yung nangyari yun. Nag-iiyakan yung mga farmer sa Florida Blanca. Oho. Sabi ko, wala po akong pambili. NFA hindi na bumibili dahil nga pambuffer na lang sila. Para na lang sa Pero magtataka kayo, kalamidad. bakit po ang Vietnam, in 10 years, parang 10 years lang, mahigit pa mga konti, nakastablish sila, at ngayon, nag-export pa ang Vietnam. So, sabihin parang beyond expectation pa yung nangyari sa kanila. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Alam mo, Sen, nung pumunta ako dyan, nakita ko ang isang pagkakaiba. Oho. Ginandahan nila yung irigasyon. So patubig talaga. At saka Patubig. digital na sila, Jen. Ganun Baka ba? akala mo oh. Sa kabila ng medyo napag-iwanan natin na malayo yan, Sen, dati. Hindi lamang yun. Ginyera siya ng Amerika. Tayo Opo. ba
nagigera pa sila, tayo nasa maunlad na bansa na tayo di ba? Yes. Oo. At iniwanang Ang durog. tagal nilang naglabanan kasi merong North Vietnam, merong Yeah, South yan, iba pa yan, Vietnam. iba pa po Hanggang yun. sa ma-unify nila. Oho. So, dumaan din sila sa katakot-takot na pagsubok bilang isang bansa dyan. At Na kay- dalawang bansa, pinag-isa nila. Opo. Ngayon, At ngayon, nilagpasan na pala tayo. Ang ano na lang ata ngayon sa atin, Cambodia ba? O... pero halos 5% na lang ang layo natin. Ay, naku. Anyway, wala. Ay, salamat pa. Pasensya na kayo sa iba pa natin mga texter, no ha? Hindi na po namin maisa-isa. Ayun, ang nag-text pa lang, Kuya Yuan, launching po ng AgriKita Contract Farming at Agri-Puhunan, Pantawid Puhunan Program. yan ang sinasabi ko kanina opo. sa'yo. Ay, ito po pala yun. Oo, napakasipag niya na yung aming pinag-usapan talagang natupad niya lahat eh. Oo. Ako yung nagkulang kasi hindi ako makapunta dun sa mga launching eh. Opo. Lalo na yung sa Isabela, talagang nakita ko yung napakarami niyang na-organize yun. Nako. Tapos sa Tarlac, hindi rin na makapunta. Happy birthday daw, Norwin Mendoza Roma from Daddy, Mami, Mama, Papa, Tito, Tita. Yan. Isa. Ayan, nagpahabol ng mga taga-Bamburao. Sabi ng Kawili de Luna Jen. May tuna dyan, tuna. Ayan, bukod sa tuna, Tuna. Napakasikip din ng dibdib namin kasi ang laki ng utang ng mga magsasaka dito.